Etong si Claire Castro, talagang pambansang payaso talaga eh. Bumanat ang bumanat na kesyo. Bakit daw hindi nag-divest si Leviste? Nag-cast pa ng aspersyon, ng intriga pa. Yung walang consent ang progress sa transfer ng franchise na yan. Yun. Kaya sinasabi ng mga iba na maka-Duterte ito si Congressman Leviste, it's because nabigyan siya ng pabor ni dating Pangulo Duterte as early as August 2019. Daw prangkisang yun ay binigay noong panahon ni Duterte dahil malakas ang mga Leviste kay Duterte. Mga banat nitong si Claire Castro wala sa hulog eh. Lagi naman nagtaka ka pa. Nagtaka ka pa. Kambira ka naman. Si Claire Castro yan eh. Ma'am Claire, hindi po presidente ang nagbibigay ng prangkisa. Legislature po, at yan po ay hindi basta-basta binibigay, pinagdedebatihan yan like any other legislation. Nagdedebate, pagkatapos may first reading, second reading, third reading, pupunta pa sa Senado yan from the House of Representatives. Fake news, obvious po, obvious na kaya nila ginigiit na ganito kahit alam nila. Imposible namang hindi nila alam to, konting research lang eh. Open sources naman yan. Para siraan si Leviste kasi nakaka-apekto na sa kanila yung mga expose ni Congressman Leviste. Iyan ang style nitong administrasyon na ito. Anyway, maganda yan. Ito pa isang may problema. Request natin. Etong si Claire Castro, ito talagang pambansang payaso talaga eh, di ba? Kasi alam nyo, obvious naman itong administrasyon na ito. Nakapagkalaban nila lahat na lang ng klaseng paninira, lahat na lang ng klaseng panggigipit, di ba? Eto. May sinasabi si Ombudsman Remulla na iimbestigahan daw yung kumpanya ni Congressman Leandro Leviste. Bakit? Kasi daw, yung kanyang solar para sa bayan ay may prangkisa galing sa Kongreso na ibinigay noong 2019. Ito, nakakatawa pa sinasabi mamaya, i-discuss natin. Opo. Ito daw ay hindi pwedeng ibenta nang walang pahintulot ng Congress. Tama naman siya. Kaya imbestigahan niya. Alam niyo tong si Boying, banat ng banat nang hindi pinag-aaralan. Yan ang sinasabi ko kapag ganyan ang ombudsman mo na ipinilit lang, syempre lahat ng kalaban ng Pangulo na pinagkakautangan niya ng pwesto niya, sisiraan niya. Bakit daw binenta sa Meralco Gen, yung MGen, na pribadong kumpanya rin, yung prangkisa ng solar para sa bayan? Ang nakalimutan yata ni Remulla at hindi niya binasang mabuti, ha? Kasi ang problema, yung si Clavano, yung pagkakengkoy ni Clavano, ano yun contagious, nakakahawa banat ng banat na hindi pinag-aaralan, di ba? Di ba? Yan ang sinasabi ni Mose Allison, ha? Your mind is on vacation, but your mouth is working overtime. Ganito. Hindi po yung solar para sa bayan, ha? Ang nagbenta sa MGen, yung Meralco Generation. Yun pong ibang kumpanya na affiliate. Yung SP New Energy Corporation. At ang binenta po ay hindi prangkisa, kundi shares of stocks. Ang SPNEC po ay walang prangkisa. Ang may prangkisa ay solar para sa bayan, SPSB. Yun po ang tinatag ni Congressman Leandro Leviste. So mali si Boying, pinatula naman ni Claire Castro. Diba? Mali ang bulong, mali ang akala. Siyempre, kaya nga akala wala naman tamang akala Bumanat ng bumanat na kesyo. Bakit daw hindi nag-divest si
Leviste, ito daw ay labag sa batas. Nag-cast pa ng aspersyon, ng intriga pa. Yun daw prangkisang yun ay binigay noong panahon ni Duterte dahil malakas ang mga Leviste kay Duterte. Ma'am Claire, hindi po presidente ang nagbibigay ng prangkisa. Legislature po, at yan po ay hindi basta-basta binibigay, pinagdedebatihan yan like any other legislation. Nagdedebate, pagkatapos may first reading, second reading, third reading, pupunta pa sa Senado yan from the House of Representatives. Kaya yung mga banat nitong si Claire Castro, wala sa hulog eh. Lagi naman eh. Nagtaka ka pa. Nagtaka ka pa. Kambira ka naman. Si Claire Castro yan eh. Pag tumama, yun. Baka mahulog ako sa... Siyempre, babae yung kampihan ko konti. Ikaw naman, sir, oh. Pagka tama ang sinabi ni Claire Castro, baka mahulog pa ako sa silya. Parang Fake ako rin news. yun, Obvious po. Obvious mali. na kaya nila ginigiit na ganito kahit alam nila. Imposible naman hindi nila alam to, konting research lang eh. Opo. Open sources naman yan. Para siraan si Leviste kasi nakakaapekto na sa kanila yung mga expose ni Congressman Leviste. Yan ang style nitong administrasyon na Ayun ito. lang. Oo, tama yun. Yun ang mabigat. Oo. Kaya, iyan may mga magiging development yan sa susunod. Oo. Yan. Pero, bago yan, tumanggap muna tayo ng flash report mula kay Patrol 38, si Jen Patrolya. DWIZ Flash Report. Inihain sa Office of the Ombudsman ang panibagong reklamo kabilang kasong plunder laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng sinasabing labag sa konstitusyong paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury nung siya pangkalihim ng Department of Finance. Ayon sa ulat, isang grupo ng mga doktor at abogado ang nagsampa ng reklamo ngayong araw. Kabilang din sa mga isinampang kaso ang technical malversation, graft at grave misconduct. Kasama rin sa pinangalang bilang respondent si dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang ito ng lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Yeah, ba? Thank you, Patrol 38, Jen Patrolya. Pero, Ay, maganda yan. Jen, baka Maganda si gusto Jen. mong makipagpustahan. Bago. 1,000 mo, manalo ng 100,000. Ala, grabe. Walang mangyayari sa kasong yan. Oh, grabe. Minor case ang ipafile dyan. Maliit na kaso. Hindi papaila ng plunder yan. Hindi papaila na ng malversation na discretionary ang bail. Sino gusto makipagpustahan dito sa IC? Grabe, 1,000 nyo. Manalo 100,000. Walang mangyayari dyan. Paano kanila yung ombudsman eh. Wala rin. Di ba? So, yun ang mabigat dyan eh. Yan ang hirap pagka talagang compromise ng ombudsman. Walang mangyayari sa mga ganyan. Ngayon, nakakatamad na tuloy mag-file, di ba? Lalo na ngayon, kay Engkoy, di ba?